fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, safe and secure from all alarms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, safe and secure from all alarms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, safe and secure from all alarms. Leaning on Jesus, leaning on Jesus, leaning on the everlasting arms. Magandang hapon po mga kapatid. Mahayong hapon mga kaigsunan na ibang malam sa iyo amin kapsat. Maya pagpanapon kareng kapatid. Hindi ko po alam ang waray-waray ng magandang hapon na ikinig po si kapatid Manilo Pexom Sabala. Pag-aaralan ko rin po sa Google kung ano po yung waray-waray ng magandang hapon. Sa ating pong paksa po sa hapong ito, ay mayroon pa rin kaugnayan po sa ating gustong ipakilala, pagkakaisa. Parang kaya pinapalitan po natin ng paksa. Parang na-discuss na po natin yata yung pagkakaisa sa mga previous preaching. Pero itong pag-asa, hindi ko naalala ito yung naipangaral po natin. Dito po sa Efeso, ika-4 na kapitulo, ito natin makikita ang kahalagahan po ng pagkakaroon po ng pagkakaisa. Magsimula po tayo sa unang talata hanggang sa ika-6. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo tinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtsatsaga, na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsusikap ng panatili ang pagkakaisa sa Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Ito po yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung 7 bagay na dapat tayo po magkaisa. Ano po? Yung pong makikita natin, ipinakakilala po rito pagkakaisa ng pagka-Diyos. May isang Panginoon, sapagkat siya po ang mayroong tangan ng lahat ng kapamahalaan sa mga panahon na ito. May isang Espiritu, sapagkat siya po ang nagkaroon ng katungkulan na ipahayag at patunayan ang Ebanghelyo ng ating Panginoon at siyang Diyos at Ama na nasa lahat at nasa ibabaw ng lahat. So yun ang pagka-Diyos. Yun ang nagkakaisang Diyos. Tapos, one faith, isang pananampalataya, na ibig sabihin, isa lang po ang nilalaman ng ating paniniwala. One body, mayroon lang pong isang iglesia na itinatag ang ating Panginoon. One baptism, meron lang pong isang bautismo na nagliligtas. Yan ang bautismo sa tubig na ipinagutos po ng ating Panginoon.
At ang ating pag-aaralan, isang pag-asa. Sa Ingles, one hope, isang pag-asa, una esperanza kung sa Kastila, usa ka paglaom sa Bisaya, may isang namnama, kung tama ko yun, sa Ilocano. Actually, hindi po talaga Ilocano, Iloco. Ang tao po Ilocano, ang wika ay Iloco. Katulad din po sa Ilonggo, isang tao, ang kailang wika Hiligaynon. Yun pong kaya lang, minsan mixed up po yan. Katulad din po sa amin, ang aming wika ay Pampango, pero ang tao po ay Kapampangan. Kaya lang, magkaalo-halo na po yan. Dito po sa ating pag-aaralan sa isang pag-asa kanya. Ito po ay malimit na sa iba-ibang mga klaseng pananampalataya, iba-ibang kailang paniniwala ng pag-asa. Yung po mga saksi ni Jehovah, dalawang kailang pag-asa. Yung 144,000, ang pag-asa po nila ay nasa langit at yung karamihan ay nasa lupa. So, yung sabihin, kaya nga po meron silang paniniwala na tayo maaaring mabuhay sa lupa magpakilanman. Pero ang interesado po tayo ngayon kung ano ang pag-asa na tinuturo ng Biblia. Ang ibig sabihin po ng salitang pag-asa, the favorable and confident expectation. So in other words, ito po ay isang mabuti at buong tiwala ating inihintay. Yan ang pag-asa. So ibig sabihin, the favorable, ito yung makakabuti para sa atin. Confident, tayo po'y nagtitiwalang kaya tayo maasa. Expectation, it is an expectation. Ibig sabihin, hindi mo patangan yun. Ito po inaasahan mo pa lang. Ito'y darating pa lang. Yan ang ibig sabihin ng pag-asa. Kung halimbawa po, basketball, ano po? Ang Pilipinas po sa international ay talagang napakahina po natin dahil tayo maliliit. Bagamat tayo magagaling. Halimbawa, pagsasabihin natin, China, Philippines versus China. May pag-asa bang Pilipinas? May pag-asa ba na tayo mananalo? That's the expectation po. At makikita natin ng pag-asa ay depende po sa nangako. It depends on the one who made the promise. Kung ang tao po ay nangako, depende sa tao. Kung yung tao yun ay pwede nating pagkatiwalaan o hindi. Kapag ka isang taong kilala sinungaling ay nangako sa iyo, huwag mo lang saan darating. So makatwid, ang pag-asa, ang ating confidence sa ating pag-asa ay depende siya na nagpaasa sa atin kung sino po ang gawa o nagbigay ng pag-asa niyo. Di ba? Yun po isang elemento. At sapagkat ito'y pag-asa at ito'y isang inaasahan pa lang, we do not possess it yet. Ito isang bagay na hindi pa natin hawak at the moment, at the present. Something not yet possessed at present or at the moment. Kasi kung hawak mo na yan, hindi na pag-asa yan. Kumbaga, kung tayo po'y nanliligaw, kung binata ka at nanliligaw ko sa isang dalaga, sabi ng dalaga, may pag-asa ka, ay hindi mo pa girlfriend yun. Hindi mo pa makikita na siya yung kasintahan. Pag-asa pala. Ibig sabihin, may chance ka. Ibig sabihin, pero hindi mo pa hawak. Tandaan natin yun. Pag sinagot ka na niya, hindi na pag-asa yun. Sapagkat nakita mo na ang inaasahan mo. Hindi ba? Ito ay sa kasalukuyan na isang bagay hindi ba natin nakikita, pero ito mangyayari sa panginaharap. Depende po sa nagbigay ng pangako. Hindi ba? Halimbawa po, nangako ang Panginoon na ang mga apostol po yung mababautismo ng Espiritu Santo. No sa Acts chapter 1, kanya, maghintay kayo sa huwag kayong umalis sa Jerusalem, hintayin yung pangako na nangaman na rin sa akin, kanya. At kayo mababautismo ng Espiritu Santo na di na malalaunan pa. In other words, hindi na tatagal ang kanya kayo mababautismohan. So meron silang pag-asa na sila mababaptize ng Holy Spirit. Not many days hence. So makikita natin ang ating pag-asa, specifically, sinabi po sa atin, bilang mga Kristiyano, ay, sabi nga po, ay favorable and confident expectation. Ano hinihintay natin? Bilang mga Kristiyano na po, na sumusunod sa kalooban ng Panginoon,
Sabi nga po doon sa pinag-aralan po natin sa tungkol sa resurrection, walang pagkabuhay na magaling sa lahat ng mga nilang tayo pinakakawawa. Hindi ba? Ano ba yung pinangako sa atin ng Diyos? Dito po sa Titus, at ito po yung kailangan nating ipaliwanag ano po, kasi mayroong mga pagkakalito kung anong ibig sabihin nito. Sa Titus chapter 1 verse 2, ano po? Sa ito maliwanag po rito ng pangako ay ang buhay na walang hanggan. Sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon, ito'y pinangako ng Diyos na di nagsisinungaling. So in other words, paglalalang po ng Diyos sa kanyang plano, bago pa siya naglalang, bago pa nilalang ang tao, ano po, meron na siyang ginawang plano na ang tao po ay kanyang gagantipalaan ng buhay na walang hanggan. Di ba? So sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sa kasalukuyang panahon, definitely wala pa tayong buhay na walang kasi mamamatay ka pa. Di ba? Makikita natin mamaya kung kailan natin makakaptan yung sinasabing buhay na walang hanggan. Ano ba ibig sabihin nun? Hindi lamang po sa katotohanan, hindi na tayo mamamatay. Dahil kahit po yung mga pupunta sa impyerno, hindi na sila mamamatay. Mabubuhay silang walang hanggan sa impyerno. So, they have eternal life. Kung ibig sabihin, hindi ka na mamamatay. At ikay mabubuhay magpakailanman. Ay, kahit yung pupunta sa impyerno, meron silang buhay na walang hanggan. So, anong ibig sabihin? No? Mamaya po ating ipapaliwanag. Ano po? At ang ating pong buhay na walang hanggan ay nakatago sa ating Panginoon. In other words, kung ating pong itong ihahalin tulad sa sa mga practical na bagay, ano po, para kang mayroong back deposit na tinatawag na time deposit. For instance, 5 years ang usapan niyo ng bangko. Meron kang pera, pero hindi mo siya hawak. Nakatago siya sa bangko. Makukuha mo lang ang pera after 5 years kasama ng interest. Yung kinita ng iyong pera, di ba? May pera ka ba? Oh, yes. Nasaan? Nasa bangko. Tanong, meron ba tayong buhay na walang hanggan? Yes. Nasaan? Hawak natin? Hindi. Nasaan? Nasa ating Panginoon. Dito po sa Colossus, chapter 3, verse 3. Basahin po natin. Ito po ang ating matutunghayan. Ano po? Sapagkat kayo namatay na, at ang inyong buhay na tatagong kasama ni Kristo sa Diyos. So ang ating buhay na walang hanggan ay natatago sa ating Panginoon. It is hidden with Christ. So hindi natin hawak. Ito'y na kay Kristo. Sabi ng mga Baptist, meron na kami buhay na walang hanggan ngayon. Kayo. Nasaan ang buhay na walang hanggan? Wala kayo. Hindi, meron. Nasa ating Panginoon. Ganyan. Yun ang nasusulat sa Biblia. So natin mababasa ngayon na hawak na natin ang buhay na walang hanggan? Wala. Ito'y pag-asa. Hindi pa natin nakikita yan. Tulad po lang ating definition. Kanya. Kailan ito maibibigay? Kailan maibibigay ang pangakong ito? Ang pag-asang ito? Sa pangalang pagdating ng ating Panginoon. On Christ's second coming. Yun po makikita natin, hindi pa natin taglay, hindi pa natin hawak ng buhay na walang hanggan. Bagamat meron tayong buhay na walang hanggan. Ito po ay depende kung tayo po magiging tapat hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. For the sake of argument, halimbawa, tayo tapat hanggang sa pagdating ng Panginoon, ibibigay nito sa kanyang pangalawa at huling pagdating. Balik po tayo sa Colossians, chapter 3, dito po sa verse 4. Ano po? Colossians, chapter 3, verse 4. Ito po ang ating matutunghayan. Colossians 3:4. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalalatian. Anong kalalatian na yan? Kalalatian na tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kasama ng ating Panginoon. So ito'y darating, bibigay niya sa kanyang pangalawa at huling pagdating. Ganun din po sa Hebreo, chapter 9, dito sa verse 28. Basahin po natin. Hebrews chapter 9, verse 28. Nulala po ninyo sa isa ating sermon, yung sinasabi nating two kinds of salvation.
the present salvation na tayo po'y pinatatawad sa ating mga pagkakasala, and the salvation na ibibigay sa atin ng Panginoon. At ito'y ay makikita sa Hebrews chapter 9, dito po sa verse 28. Ay gayon din naman si Kristo na hinihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. So, ililigtas daw niya yung mga sabik na naghihintay sa Kanya. Dito po sa New King James, ano po? Sa Hebrews chapter 9, verse 28. Tumasahin po natin sa New King James. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for Him, He will appear a second time, apart from sin, for salvation. So yung pong salvation na yan ang buhay na walang hanggan. Ang ating si Apostle Paul, sa 2 Timothy chapter 4, kanyang sinabi kung ano ang kanyang ginawa nung siya po ay, actually, sa pagkakataong isinulat po yung pangalang sulat niya sa kay Timothy, kay Timoteo, ay malapit siyang mamatay. Tandaan natin, ang mga apostol, sila rin po yung mga propeta because they are inspired by the Holy Spirit. Sabi po natin, ano po? The 2 Timothy, ika-4 na kapitulo, ika-6, ika-7, hanggang ika-8. Tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog. Ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. So dito po sa pagkakataon na ito, mamamatay na siya. Ano po? Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. I fought a good fight of the faith. Kanya. Natapos ko na ang takbuhin kanya. I've finished my race. Iningatan ko ang pananampalataya. I've kept the faith. Ito ang kondisyon. These are the conditions. Ano po? Yung once saved, always saved, patay siya rito. Verse 8, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Yung puto, the crown of life, the crown of righteousness. Pareho lang yan. Ito ibibigay sa kanyang pagpapakita on Christ appearing. Ganyan. So, kailan yun? Sa kanyang pangalawang at huling pagdating. Ano po? At tiyak ito. Kaya may katiyakan na itibibigay kung tayo po'y mananatiling tapat sa ating pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nangako. Ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Kaya po itong pag-asang ito, bagamat di pa natin hawak, ito'y may tiyak kung tayo po'y nabubuhay na tapat sa ating pananampalataya. At mamamatay tayo sa kalagayan na tayo tapat sa Panginoon, ang pag-asang ito ay tiyak. Why? Because God was the one who made the promise. Ang Panginoon ang nagbigay ng pangako. So, ito'y mangyayari. Ito ang appreciation po na natin dapat makita sa ating pag-aaral sa Isaiah. Di ba? Palagi sinasabi, palagi dinidiin ng Panginoon ng Diyos. Aking sinabi, tinatupad kanya. Sapagkat ako nagsabi kanya. Sapagkat Diyos siya makapangyarihan sa lahat. Siya palagi nang umiira. So hindi siya tatakas sa kanyang pangako. At siya banal. So hindi siya nagsisinungaling. Dahil hindi po siya nagkakasala. So ang ating pag-asa ay buhay na walang hanggan. Titus chapter 1 verse 2. Sa kasalukuyan, ito'y nakatago sa ating Panginoon. At ito'y bibigay sa atin sa kanyang muling pagdating sa muling araw. At ito'y tiyak na bibigay sa atin kung tayo tapat. Sapagkat ang Diyos ang siyang nangako. So wala tayong alinlangan. Ano po? Ang problema lang ay nasa atin. Kung hindi po tayo mananatiling tapat, ay mawawala po yung pangako na yun, o pag-asa na yun sa atin. So it's conditional. Yun ba? Makikita po natin yan. It's a conditional hope. Kung tayo po yung magiging tapat hanggang sa araw ng ating kamatayan. Ang pag-asang ito ay ang kaligtasan na nakay
Kristo, mga kapatid. Ito'y na kay Kristo. Sa 1 Peter chapter 1, 4 to 5. Basahin po natin. Basahin po natin, mga kapatid. Ito po ang ating mababasa. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon, on the last day. So tayo po iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya. So in other words, kung tayo po magiging tapat, pagdating ng Panginoon, ibibigay sa atin yun. Yung manang hindi nasisira. Yun ang kaligtasan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yun ang buhay na walang hanggan. At kung babalik po tayo sa aklat na magawa, meron po mga kontrobersiya. What's the gift of the Holy Spirit? Sabi ng iba, remission of sin. Opo, ulit-ulit yun. Hindi gift of the Holy Spirit is not the remission of sin. What is the gift of the Holy Spirit? Eternal life. Buhay na walang hanggan. Yan ang kaloob na galing ng Espiritu Santo na ibibigay sa atin, di ba? Tatandaan natin, yun ay nagkakaisang Diyos. Pag-asa na nakatago sa ating Panginoon, ito rin ay kaloob ng Espiritu Santo sa lahat ng mga nagiging tapat sa salita na ipinahayag ng Espiritu Santo. Makikita natin, ito ay walang hanggang mana. It is an eternal inheritance. Dito po nagkakamali ibang mga kapatid na inakala lang buhay na walang hanggan na hindi ka lang mamamatay. Bahagi lang yun ang buhay na walang hanggan. Ang buhay walang hanggan ay isang eternal inheritance sa langit. In other words, kung wala ka pa sa langit, wala ka pang buhay na walang hanggan. Although sabihin natin, wala ka lang kamatayan o nasa Hades ka, hindi ka lang mamamatay physically. Yes, that's true. Pero wala ka pa rin buhay na walang hanggan. Because eternal life is eternal inheritance in heaven. Magkakaroon lang tayo ng sinasabing buhay na walang hanggan kung tayo nasa langit. Otherwise, kung wala pa tayo sa langit, wala pa tayong buhay na walang hanggan. Dito ang pagkakamali na dapat liwanagin ng iba. Akala nila ang buhay na walang hanggan ay katotohanan ay hindi na mamamatay. If that's the case, pati pupunta sa impyerno, meron silang buhay na walang hanggan, ay hindi na naman sila mamamatay. Sila mabubuhay ng maguli. Hindi na sila mamamatay physically. Dahil sa pagdating ng Panginoon, ang kamatayan ay susupilin ng Panginoon. So, bisabihin, siya magtatagumpay sa pinakahuling kaaway na walang iba kundi kamatayan. The last enemy that will be destroyed is death. Sa 1 Corinthians chapter 15. So, yun ay totoo about case. May buhay na hindi na mamamatay nasa langit. Hindi rin na mamamatay nasa impyerno. So, hindi lang buhay na walang hanggan na sa kaligtasan na sinasabi ng Panginoon. It is our eternal inheritance in heaven. Yun ang buhay na walang hanggan ang sinasabi. Tayo po ititira magpakailanman sa langit. That's eternal life. Kailangan po ang Biblia magbigay ng kahulugan, di tayo. Kaya yung iba nalilito eh. Nalilito sila, hindi, pag namatay ka, meron ka ng buhay na wala, hindi ka na mamamatay. That's wrong concept. Yun ay sariling kaisipan ng nagsasalitang iyo. The biblical concept of eternal life is eternal inheritance in heaven. Tayo mabubuhay, magpakailanman sa langit kasama ng Diyos. Magpakailanman, that's eternal life. Eternal death, eternal separation, you are separated eternally from God. That's the opposite. Eternal death, eternal life. Hindi ba natin naintindihan yun? When you say eternal life, you'll be with God forever in heaven. That's eternal life. What's the punishment? Eternal death. Eternal separation from God. Kailangan malaman po natin, malilito tayo. Kaya mga Baptist, nalilito sila eh. Because they do not have the proper biblical definition of eternal life. At ito po, inihahanda sa atin ng Panginoon. Doon po gusto kong basahin nga ito sa John. Ano po? Sa John chapter 14, verses 1 to 4. Basahin natin. John chapter 14, verses 1 to 4.
But if you do not have the proper concept, ay magkakamali ka. Hindi mo maintindihan sinasabi ng Biblia. We should have the proper concept of eternal life. Ayos yung sinasabi ng Banal na Kasulatan. Eternal death is the opposite of eternal life. Eternal death or the second death is the opposite of eternal life. Di ba? Basahin po natin sa John chapter 14. Basahin po natin. Let not your heart be troubled. You believe in God, meaning the Father. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. So, saan tayo dadali ng Panginoon? Sa langit. Yan ang buhay na walang hanggan. Magkakasama natin ang langit sa isang lugar na inihanda sa atin ng Panginoon, mansions in heaven, that's eternal life. That's the salvation promised by the Lord. That's the gift of the Holy Spirit. Yun makikita natin. Yan ang ating pag-asa. Kaya nalilito tayo, mga kapatid. Immortality doesn't mean eternal life. Eternal life is immortality in heaven with God. Eternal punishment is eternal separation from God for eternity. Pero may immortality yan. Those in hell are immortal. Hindi na sila mamamatay physically. Those in heaven are also immortal. They will not die physically. Physical death is no more. Di ba? So kung yun ang definition natin ng buhay na walang hanggan, hindi ka na mamatay, pati sa impyerno meron silang buhay na walang hanggan. Which is not the case. Hindi po, paano yun? Yun yung eternal death, not eternal life. Pero, sino may pag-asa noon? Who has that hope? Sino may pag-asa noon? Yung pang mga denominations, sa tingin nila, meron silang pag-asa. Yung mga baptismo, hindi na pag-asa. Nasa kanila na eh. So kung nasa kanila na, hindi na pag-asa. Nakamtan na nila eh. No? Sino yung may pag-asa yun? Doon po sa may tinawag eh. Para magkaroon ng pag-asa yun. Dito po sa Ephesians chapter 4 verse 4 kanya. There is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling. So yung mga may pag-asang ito ay mga tinawag. They were called, ganyan. Calling. Sila yung tinawag. Saan sila tinawag? Paano sila tinawag? Dito po patay ang mga Baptist, ano po? Yung mga Baptist, di ba sila tinawag? Dahil pupunta sa Espiritu Santo, and the Holy Spirit will dwell in them bodily, that will enable them to believe. Enable them to understand the Scriptures and believe. Yun tayo, tinawag tayo ng Ebanghelyo. We are called by the preaching of the gospel. Dito po sa 2 Thessalonians, basahin po natin, at chapter 2, verse 14, ano po? At dito po yung ibang mga Baptist, sabi nila, Pablo ay may sariling ebanghelyo. Ang ebanghelyo ni Pablo ay kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya lamang. At yung tinanggap na ebanghelyo sa Aklat ng Mga Gawa ay ebanghelyo ng kaharian. Kaya daw kailangan baptize. Pero dito sa ebanghelyo ni Pablo, sabi nila, allegedly, na hindi naman totoo, it is by grace. So it is salvation by faith. Hindi po totoo yan. Dito itinawag niya kayo sa pamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kalalatihan ng ating Panginoong Yesukristo. Bakit sinabi ni Pablo, aming ebanghelyo? Bakit? Sino ba yung nangaral sa mga taga-Thessalonica? Sina Pablo. So in that sense, yun ay kanilang mabuting balita sapagkat silang nagbalita. Katulad lang po yan ng kautusan ni Moises at kautusan ng Diyos. Yung kautusan ni Moises, kaya tinawag siyang kautusan ni Moises, hindi dahil sa katotohanan yun ay galing kay Moises. Ito ay galing sa Diyos. Pero sino nagturo noon? Si Moses. Katulad din po ng Apostles' Doctrine and Doctrine of Christ. Meron ba sariling aral ng mga apostles? Wala. Anong itinuturo ng mga apostol? Ang aral ni Kristo.
Bakit tinawag na apostles' doctrine? Sino ba nagturo? Yung mga apostles. The same way, aming ebanghelyo kanya. Sapagkat sina Pablo nagturo sa Thessalonica. Pero ang ebanghelyo tinuro nila, ang ebanghelyo ni Kristo. Wala lamang dalawa, tatlong ebanghelyo. Sila lang pong ebanghelyo. Di ba? So Romans chapter 1, verse 16, basahin po natin. Sa Romans chapter 1, verse 16, di ba? The gospel, mas maganda sa English, ano po? Romans chapter 1, verse 16. So dito po sa English, yung ang the ay specific article, a definite article. Hindi lang ito pagkaraniwang mabuting balita. Ito ang mabuting balita. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God to salvation to everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek or the Gentile. So isa lang ang ebanghelyo nyo. So yung ebanghelyo tinuro ni Pablo, at kung sa pamamagitan nito itinawag ang mga taga-Thessalonica patungo sa kaligtasan at magkaroon sila ng pag-asa, yun ang ebanghelyo yung pinakalan ni Pablo. Yun ang ebanghelyo ng ating Panginoon. So paano nila nakamtan? Paano sila sumunod doon sa ebanghelyo yun? Dito po sa Gawa chapter 2 verse 38 and verse 39. Then Peter said, repent and let every one of you be baptized for the remission of sins. For, meaning with the view to, for the purpose of, unto, patungo sa kaligtasan. O sa buhay kapatawaran ng kasalanan. For the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Dalawa yun. Remission of sin, gift of the Holy Spirit. Those are two different things. Yung isa, yung present salvation, ano yung pangalawa? Salvation na darating sa pamamagitan ng Panginoon. That is also the gift of the Holy Spirit. Verse 39, for the promises to you and to your children and to all who are far off, as many as the Lord our God will call. So ibig sabihin, yan ang kaparaanan na paano itong mga taga-Thessalonica ay tinawag. They were called by the gospel and they obeyed the gospel. At nagkaroon sila ng pag-asang yun. The hope of eternal life. So where's that hope? Ilamang tumalima sa Ebanghelyo at nanatiling tapat sa Ebanghelyo has that hope. Sino tumatawag? Ang ating Panginoon. Sa paanong paraan? Through the gospel. Ganyan sa uling bahagi po ng verse 39, as many as the Lord our God will call. How does God call us? Through the gospel. Maliwanag po, it doesn't call us directly, na nakikipag-usap tayo directly. So, sino may pag-asa ng buhay na walang hanggan? Christian. Only the Christian has the hope of eternal life. Not the Baptist, not the Methodist, not the Roman Catholic, not the born-again so-called Christian, not the Presbyterian, and whatever denomination. They do not have that hope. Ang meron lang pag-asa na yung mga Kristiyano. Alam niyo, hindi naman sila nagsasabi ng totoo. Pag tinanong mo ako po, Katoliko dati. Pag tinanong mo ako, Katoliko nga, hindi mo sasabihin Kristiyano ko eh. Pag tinanong mo isang Baptist, anong relihiyon mo? Baptist ka niya. Hindi ka ba sinungaling nung Kristiyano ko pero Baptist ka mo? Kung Kristiyano ka, Kristiyano ka. You are only a Christian. Nothing else. Nothing less. Nothing more. Only a Christian has the hope of eternal life. Period. Dito po sa Galatians chapter 3, basahin po natin. Galatians chapter 3, 26 to verse 27. Basahin po natin. Sabi nila, huwag ka naman mag-judge, mas ba't ka ganyan? Hindi mo nagmahatol. Sinasabi ko lang, sinasabi ng Biblia. Pag sinabi mo huwag kang humatol, humahatol ka. Ano yun? Huwag kang humatol. Alam nyo, you cannot prevent judging. Pag sinabi mo masyado ka namang judgmental, nagmahatol ka. Hinahatol mo yung tao na being judgmental, di ba? Parang yung alam po ako yung naglalaro ng chess, ano po? Nung ako po yung nasa koleyo, ako yung member ng chess team ng aming koleyo, ano po, universidad. So ako po yung, once upon a time, dahil sa hiling ko sa chess, kasi kumangaral na po ako noon,
nakakumisyon sa correspondence course. Meron akong nakalaro na galing sa Italy. Sabi niya, I do not believe in God. Now, I do not have a belief because I'm an atheist. Sabi ko, that's your belief. No, yes, that's your belief. Your belief, you do not believe in God. That's your belief. You believe that there is no God, so that's a belief. Ganun din po sa judgment yan. You cannot prevent judging. Kahit anong gawin mo. Sabi mo, oh, you're being judgmental. Anong ginagawa mo? You're judging someone as judgmental. Di ba? So, hindi natin maiwasan yan. We always have to judge. Kahit anong ginagawa natin, you have to judge. Di ba? Ito ba yung kakainin ko? Oh, what you're doing? You're judging. Oh, ano kaya? Bibigyan ko sa kanya yung pera kong ito. Anong ginagawa mo? You're making a judgment. Everything that we do, we make a judgment. Di ba? Dito po sa Galatians chapter 3, 26 verse 27, sapagkat kay Kristo Jesus, kayo lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat at sa inyo'y binautismo kay Kristo ay binigay si Kristo. Who is a Christian? One who is in Christ. Ang susunod na tanong, paano ka makakapunta kay Kristo? Dahil kayo sumampalataya at ikay nabautismuhan, ikay mapapunta kay Kristo. Very simple. Ang tawag po dyan, yung tao na kay Kristo at yung taong may taglayang pag-asa ng buhay na walang hanggan ay isang Kristiyano. Basahin po natin. Nang siya'y kanyang matagpuan, ay kanyang dinilasa sa Antioquia at nangyari na sa buong isang taon ay nakasama nilang iglesia at nagturo sa napakaraming tao at sa Antioquia mga lagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Ang mga tunay na lagad ng ating Panginoon, in other words, yung mga sumusunod sa Ebanghelyo at nananatiling tapat sa Ebanghelyo ay ang mga Kristiyano. Sila ang nagtataglay ng pag-asa ito. Tayo, marami po sa lahat po tayo dito Kristiyano, ay tinataglay po natin yung pag-asa yun ng buhay na walang hanggan. Ang pag-asang yun ay nasa ating Panginoon. Our hope is in Christ, our Savior. Ito po sa 1 Timothy chapter 1 verse 1. Basahin po natin sa Tagalog, tapos babasahin po natin sa New King James. 1 Timothy, maganda po kasi po minsan, hindi lang po isa Biblia natin. Meron kung meron pong laptop, meron bible.com, kanya. Lahat ng salin sa Biblia nandoon. Lahat ng wika ng salin ng Biblia ando doon. And it's free. Yun po yung magandang paglayin po natin kung meron tayong laptop. At kung meron naman po tayo sa cellphone, you Bible, kanya. Parang bible.com din po yun. In a cellphone version. Kanya. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo na ating pag-asa. Christ is our hope. In other words, hindi darating ang Panginoon, wala tayong pag-asa. Di ba? So Christ is our hope. Kaya inintay natin na may pananabik, mga kapatid, pananabik ang pagdating po ng ating Panginoon. Lahat po ng naligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay dinagdag ng Diyos sa Church of Christ. Yun ang iglesia ng ating Panginoon, tawag natin doon. Hindi lang natin pwedeng Tagalogin kasi legally, pag-aari daw yan ng isang malaking sekta. So gawin natin English. Wala siya magawa. Pareho lang naman, Church of Christ. Iglesia ng Cristo, Iglesia ng Cristo. Pareho lang yan. Iglesia de Cristo sa Kastila. Chiesa de Cristo sa Italiano. Pareho lang kung yung sabihin niya. Called out body of Christ. Sa Acts chapter 2 verse 47, mas magandang basahin po sa New King James o sa King James Version. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. They were added to the church of Christ. Not to the Baptist church, not to the Presbyterian church, not to the Roman Catholic church. Wala man tayong mababasa ganun sa Biblia.
but we can read the church built by Christ. Doon dinadagdag ang lahat ng mga iglesia. Ito ay iglesia binili ng Panginoon ng kanyang sariling dugo, di ba? Ingatan niyo ang inyong mga sarili at ang buong kawan na kung saan ginawa kayong tagapangsiwa ng Espiritu Santo. At ingatan niyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sa Matthew chapter 16 verse 18, sinabi ng Panginoon, at sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, small pebble, small stone, at sa ibabaw ng batong ito, a big chunk of rock na pwede kang magtayo. At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanay laban sa kanya. Ang salitang Grego ng Peter ay Petros. Ang kahulugan niya ay small stone, pebble. Ako po nung ako'y maliit ay nagsumika po gumamit ng tirador. Ayun lang, pebble, yung ginagamit bato, maliit. Yung rock ay Petra. Doon po sa lugar ng Edom, o sa somewhere south of Israel, mayroong siyudad na tawag ay Petra. Ito'y malaking bundok na bato. At may mga nagukit ng templo sa loob ng batong iyon. So there was a temple curved out of that rock. Ganun kalaki yung Petra. Ano yung Petra? What was the rock? Upon which the church was built. The confession of Peter that Jesus is the Son of the living God. Siya lamang ang may kapangyarihan at karapatan na magtatag ng iglesia sapagkat siya ang anak ng Diyos. Pag alam natin ang katotohanan na yan, lahat ng denominasyon na yan, falsifikado yan. They were built by men who were not the Son of God. They do not have the authority, the power, and the right to build a church that will be recognized by God. Ang meron lang karapatan yan ay ang anak ng Diyos na buhay, na walang iba kundi ating Panginoon. So yun yung iglesia yung itinataglaban ng Panginoon. Ang kikilalanin ng Panginoon sa uling araw. Hindi lahat ng mga tinatag ng mga tao, hindi alam ng Panginoon yan. Hindi liligtas ng Panginoon ng mga man-made churches. Our hope is conditional. Alam niyo yung mga Calvinist, tulip, total inherited depravity, unconditional salvation. Blasphemy. Hindi totoo yun. Salvation is always and will be conditional. Grace is conditional. And our hope is conditional. Ito po mga Calvinists, this is a man-made system developed by John Calvin, not by God. Unconditional salvation, saan natin mababasa sa Biblia? Or men were saved by God, were saved by obeying the conditions set by God. That's part of God's grace. God's grace includes the conditions. By faith, which we will believe and obey. Yan ang makikita natin sinuturo ng Biblia. So, hope is conditional. Kaya dito po sa Rome, alam po nyo, sabi ng Baptist, challenge tayo. Saan ang gusto nyo? Yung wala ng pagtitiis? O yung Church of Christ na kailangan ka magtiis? That's there, come on. Para mahikayat yung mga tao. Which is blasphemy. Unscriptural. False. A lie. Salvation is always and will be conditional. Tandaan po natin yan. Dito po sa Romans chapter 8, verse 24 at verse 25. Basahin po natin sa Tagalog at babasahin natin sa English. Ano po? Romans chapter 8, verse 24, verse 25. Ironically po, yung mga gandang materials na pwedeng tumulong sa ating pag-aaral ay nakasulat sa English language. Yun ang po. Dito po, Romans chapter 8, 24, 25, ganyan. Sapagkat tayo niligtas sa pamagitan ng pag-asa nito. Ngunit ang pag-asa nakikita, hindi pag-asa. So, mga Baptist, wala na silang pag-asa. Bakit? Taglay na raw nila eh. Sapagkat sino nga umaasa sa nakikita? Oo, nakita mo na. Paano paasa? So, balik kung umasa tayo sa hindi natin nakikita, inintay natin itong may pagtitis. What do you call that?
Is that not a condition? If you are saved by hope, and hope that is seen is not hope, therefore eagerly wait for it with perseverance. So kailangan tayong magtiis hanggang sa araw ng ating Panginoon. What is the synonym of perseverance? Faithfulness. Perseverance and being faithful are one and the same. They may be different words, but they mean the same thing. Dito po sa Revelation chapter 2 verse 10, yung uling bahagi ng verse ng talata. Be faithful unto death, be faithful until death, and I will give you the crown of life. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Kayo magtapat hanggang sa kamatayan, at bibigyan ko kayo ng putong ng buhay. Yan ang sabi niya ng ating Panginoon. So hope is conditional on our persevering or our being faithful. Ang ating pag-asa ay nakasalalay sa ating pagtitiis o sa ibang salita, sa ating katapatan. Paano kung hindi ka tapat? You will lose your hope. If salvation and hope is conditional, therefore, there is no once saved, always saved. You have to be faithful. Once saved, always saved. Hindi ka na tapat, hindi. If that is true, if once saved, always saved is true, then you don't have to be patient. You don't have to persevere. We don't have to be faithful. Why? We are already saved. Kaya kalokohan po yun. That's not true. It's against the scriptures. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, who has saved us, ng ating Panginoon, and called us with a holy calling, not according to our works, hindi natin ito inimbento kanya, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Basahin po natin sa English, sa Tagalog. Nauna po tayo sa New King James. Ang akin pong ginagamit na Biblia, di mahirap gamitin. At ito po ay tapat naman po. Naalala man tayo masasabing ito sa lahulang pagkasalin. New King James Version. Or you can choose the New American Standard Bible. Or kung ikay mapagtiis, the American Standard Bible version. Maganda po yun. O New King James. The 2 Timothy chapter 1 verse 9, na siya sa atin na nagligtas at sa atin tumawag ng isang banal na pagtawag hindi ayon sa ating manggawa. That salvation is not from our own effort, sabi niya, kundi siya binigay ng Diyos. Kundi ayon sa kanyang sariling layon at biyaya, ang biyaya ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula na mga panahon. So it is conditional. It is conditional. So 1 Thessalonians chapter 2 verse 12, that you would walk worthy of God who calls you into His own kingdom and glory. So, di sabi rito, that you walk worthy, na tayo lumakad ng karapat-dapat sa Diyos, na tumawag sa atin sa kanyang sariling kaharian at kalwalhatian, ganyan. We walk worthy. Once saved, always saved yan. Hindi ka na kailangan lumakad ng karapat-dapat kung ligtas ka na at ligtas sa magpakailanman. So, our hope, our salvation, our eternal life is conditioned on our faithfulness. Period. Yun ang sinasabi ng Biblia. Pure and simple. Di ba? Kailan darating ang Panginoon? The second time. He will come. Kailan? When Christ comes the second time. Na third time, first coming, pumunta sa lupa, nagkatong-tao, namatay sa krus, nabuhay na maguli. That's the first coming. What's the second coming? The last day. Patay rito yung mga premillennials, sila 3 beses at least. Una, makit sa langit, rapture, babalik. Akit sa langit, tapos babalikan naman, pupunta sa lupa para magtatag ng 1,000 kaharian. 3 beses yun at least. Pero sa Biblia, only twice. Second and the last. So Hebrews 9:28, binasa natin kanina. So Christ was offered to once to bear the sins of many nung sinamatay sa krus. To those who eagerly wait for Him, He will appear a second time
apart from sin. So pagdating na maguli ng ating Panginoon, hindi na siya magpapatawad ng mga kasalanan. Ginawa na niya noong una for salvation. That's our hope. That's our eternal life. Ibibigay ng Panginoon sa kanyang pangalawang pagdating kanya. In Colossians 3:4, binasa natin kanina, when Christ, who is our life, appears, then you will also appear with Him in glory. Kanya. We will be like God. At makakasama natin ang Diyos magpakailanman sa langit. That's our eternal inheritance. That's eternal life. Yun po sinasabi ng Biblia. Dito po sa John 14, verse 3, binasa na nga natin kanina. And if I go and prepare a place for you, I will come again. First, then again, second time, and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Dito po sa Jude, verse 21. Keep yourselves in the love of God. Ano ibig sabihin? If we love God, we will keep His commandments. If we keep His commandments, we are faithful, then we are in the love of God. Looking for the mercy of our Lord Jesus Christ into eternal life. When Christ comes again. Na itong talong panguli. Do we have that hope already? Do we have our eternal life already? No. Because it's still a hope. Ang bibigay yan sa pagdating ng Panginoon. So between now and the second coming of the Lord, it will remain a hope. Ang pagkakaiba lang pag namatay na tayo, it is a secured hope. Dahil hindi ka na magagalaw ni Satanas sa paraiso, sa Hades. The devil cannot touch you anymore. Dahil wala ka ng katawan, hindi ka na magkakasala doon. But, even then, it is still a hope. You still do not have eternal life in paradise. Sa Romans chapter 8, verse 24, for we are saved in this hope, but hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? So, pag hindi pa natin kamtan, hindi pa natin nakikita, wala pa tayo sa langit, we do not have eternal life. Still a hope. Right? It will remain a favorable and confident expectation, especially when we die in the Lord. It is really favorable and very confident expectation of Christ coming. Yung makikita natin, mga kapatid. So, do we have that hope already? Of course, no. So, we have to wait for it with perseverance. We have to be faithful unto death. We have to lay hold of eternal life. Hindi mo sa Hebrews 6:18, ano po? Masaya na sa Tagalog. Lay hold, ano yun? Panghawakan mong mabuti. Huwag kang bibitaw, kanya. Saan ako man save, always save niyan? Kailangan huwag kang bibitaw. Kung bumitaw ka, di wala kang pinawalang hanggan, alam niyo yun, ang makikita mo, matetesting mo, maling katuruan. In several ways, mga kapatid. Hebrews 6 verse 18 kanya. Upang sa pamagitan ng dalang bagay na di magbabago kanya, na dito hindi maaaring magsinungaling ang Diyos, tayo nagtungo sa kanlungan ay magkaroon ng higit na katiyakang panghawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin kanya. Higit na katiyakan, panghawakan kanya. Lay hold of eternal life. Unfortunately, if you're not careful, we can lose. We can lose that hope. There is no one saved, always saved in the scriptures. We can always lose that hope if we depart from Christ. Kung alis tayo kay Kristo at mabalik tayo sa kanlutan, mawawala sa atin ang pag-asang tayo buong katiyakang panghawakan ang buhay na wala hanggan. So ito po ating pagsama, kapatid, sa hapong ito. Grace Tagaygay. Good afternoon, Brad, and to all watching. Good afternoon din, sister. Nilo Pexton Sabala, watching from Tacloban City. Maupay nga kulop
mga kabugtuan. Ito yung sabihin, magandang hapon sa mga kapatid. Kabugtuan pala sa bugto ang waray sa kapatid, bugto. Maupay nga kulop hapon, ano. Mga kabugtuan. Salamat, brother. Maayong maupay nga kulop sa imo, brother Nilo. Arnold Asilo, gandang hapon po sa lahat na nakikinig. Ingat po palagi. Magandang hapon din sa iyo, brother Arnold. Ingat din. Ryan Lauder, magandang hapon po kapatid sa lahat na tapat na tao ng Diyos. Magandang hapon din, Brad. Vicente Kai, magandang hapon po. Magandang hapon din, Brother Enteng. Adela Quinto, good afternoon, Brad. Good afternoon din po. Si Sister Edna Delpino Villamir, present. Brother Lordy, present po. Randy Canilok Senis, Maya Pagkat Panapo Kapatad, translation, magandang hapon, kapatid. Ganyan. Rafael Ortiz, present. Andrew Romero, listening and watching. Wala na po. Bachi Sikat, hello. Galing po yan sa Malayo Lupay. Hindi naman ganun kalayo ng Lupay po Australia. Punta po tayo sa tanong. May kaligtasan po bang Kristiyano na nagsisi na lang nang mamatay na? Ang kaligtasan po magsasabi ng Diyos. Kung hindi natin masasagot yan. Ang Diyos magsasabi siya sa huling araw. Kasi ang sinasabi ng Biblia, kailangan tayo maging tapat hanggang sa araw ng ating kamatayan. Ngayon, itong Kristiyanong ito, hindi siya naging tapat. Tapos, nung malapit sa mamatay, bigla siya nagsisi, maliligtas ba siya? O ang tatuloy niya, maaaring hindi. Pero ang Diyos ang tiyak na makasagot niya. Joy Dapdap Ansale, kanya. Tanong, dumadalangin, umingi ng tawad ng Kristiyano, paano o saan tayo tulad ng Diyos mga nakarang kasalanan natin kahapon o ngayon? Magkaligtasan po ba siya? Lahat ng ating kasalanan. Kaya pag nagkasala tayo, kailangan tayo magsisi. So, alimbawa, kung nakalimutan mo na, hingin mo ng tawad. Sabi, lahat po ng aking kasalanan, aking nagawang pagkakasala, humingi tayo ng tawad palagi sa Diyos. Kasi pag hindi mo hiningi ng tawad yan, hindi patatawaran ng Diyos, hindi mamamatay ka sa kasalanan yun. Wala tayong kaligtasan pagka gano'n. Randy Canilok Senis. Tanong kapatid, isang sekta na tinayo ng tao na naniniwala ng lupa hindi mawawala magpakailanman. Sila sabi nila na ang 144,000 ito raw, literal na bilang na sila ang pupunta sa langit at ito raw ay puro mga Hudyo, kanya. Lalaki ni ako, ba't puro mga lalaki? Paano po bang ibang lalaki at babae na sumunod sa ating Panginoon at di naman pupunta sa langit? Mali po yung kaisipan nila. In the first place, yung 144,000 na hindi po literal na bilang yun. Yun po isang bilang na hindi literal. Ito po mga taong ito, mga saksi, hindi nila alam unawain ng Biblia. Binabaliktad nila. Ang literal, ginagawa lang talinhaga, ginagawa lang literal. Hindi po sila naintindihan. 144,000 is a number for God's people. Ang number 12 ay nabilang ng bayan ng Diyos. O either Old Testament, Bagong Tipan. 12 is always the number of God or of God's people. 12 times 12, 144,000. Tapos times 1,000. 12 times 12 is 144. Times 1,000 is 144,000. 10 is a complete number. 10 times 10 times 10. In other words, it is a utmost complete number of sa lahat ng tao ng Diyos. Sa panahon na yun. Ibig sabihin, lahat ng mga yon ay namatay kay Kristo. Lahat ng mga iniligtas at dadalik sa langit. Pero alam po nyo na ang bilang na yun ay 144,000 at mali sila. Ang 144,000 ay wala sa langit, nasa lupa. Tingnan nyo sa Revelation chapter 7. Ito po ang bulag na pagbabasa ng Biblia. Ito mga saksi, ako po hinahangaan ko sila sa kanilang kasipagan. I really admire them sa kanilang patience at kasipagan. But I do not admire them for their doctrine. Mali. Sabi po natin, ano po? Sa Revelation 7 verse 4, and I heard the number of those who were sealed, 144,000 of all the tribes of the children of Israel were sealed.
Binigay po yan. Ano po? Yan. Judah, Reuben, Gad, Asher, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, Zebulun, Joseph, Benjamin. Isinulat po ang Revelation 96 AD. Ang bansang Israel sinira noong 70 AD. So wala lang bansang Israel ang sinunod ang Apocalypse. Ito yung mga tao ng Diyos noon. Noong sa panahon ng pag-uusig. Bago po ibabagsak ng Diyos ang kanyang galit sa Roman Empire, kailangan muna niyang tatakan ng tao niya. So ito yung mga Kristiyano. Verse 9, after these things I looked and behold great multitude. Tasan din itong 144,000? Ito yung nasa lupa. Verse 9, tingnan nyo. After these things I looked and behold a great multitude which no one could number of all the nations, tribes, people, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands. Yung mas maraming tao lang di mo mabibilang nasa langit. Yung 144,000 ay nasa lupa. Baliktad. Dito sa Revelation chapter 14, hindi papasok dito si Pedro. Dahil si Pedro may asawa. Bakit? Yung 144,000, yun ay mga walang asawa. So, ilan lang pupunta ron. Meron ba 144,000 ng mga binatang mga Christian di nag-asawa kahit kailan? May lahat ng tao nag-aasawa. Dito po, basahin natin. Dito po sa chapter 14, verse 1. Then I looked, and behold, a lamb standing on Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written on their foreheads. And I heard a voice from heaven, like the voice of many waters. So, nasa 144,000? Di ba nasa lupa? And like the voice of loud thunder, and I heard the sound of harpists playing their harps. They sang as it were a new song before the throne, before the four living creatures and elders, and no one could learn the song except the 144,000 were redeemed from the earth. These are the ones who are not defiled with women. Isang kasama? For they are virgins. They are the ones who follow the Lamb wherever he goes. These were redeemed from among men, being first fruits to God and to the Lamb. Ito po yung mga puro binata lang ito. Hindi lang lalaki, binata. Hindi po totoo yung sinasabi nila. Dito po si Randy Calilong Senis. Ang isang tapat na Kristiyano kung ito'y mamatay, may pag-asa na ba ito sa buhay na walang hanggan? Kahit ako ng destinasyon niya sa Hades. Dito pa lang sa lupa, meron na tayong buhay na walang hanggan. Pero pag namatay po tayo na tapat na Kristiyano, we have the assurance of eternal life. Tiyak na yun. Hindi na mawawala sa iyo. Sa lupa, pwede pa. Pwede pa tayo mawala. But when we die in Christ, pag namatay tayo kay Kristo, hindi na mawawala yan. Pero wala pa sa iyo. It's still a hope. Sa langit, ang buhay na walang hanggan, hindi sa Hades. Sa sulat kay Timoteo, may pangalaala si Pablo na may magsisitalikod sa pananampalataya. Patungkol pa dito ang hindi pagiging tapat sa turo ng Panginoon, si Menes at Pilitos buhay pa, nakatulan na at walang pag-asa. Yung po magsisitalikod sa pananampalataya, binanggit po yung mga doktrina na kung saan sila tumalikod. Yung pinagbabawal ang pag-aasawa at pinagbabawal ang pagkailanmang katis. Ano bang reliyon na may ganon? Di ba isa lang? Roman Catholic Church, silang tumalikod sa pananampalataya. That's a prophecy about the Roman Catholic Church. Walang pag-asa yan. So tumalikod sila. Specific doctrines. Pinagbabawal ang pag-asawa. Sino nagbabawal ng pag-asawa? Who is the doctrine of celibacy? Roman Catholic Church. Alam po ba niyo, Greek Orthodox Church is a Catholic Church. Kapareho lang ng mga Roman Catholics siya, kaya nag-split sila noong 1054 AD. Yung mga Greek Orthodox, nag-aasawa yung mga pari nila. They do not have the gift of the doctrine of celibacy. Si Menes at Pilitos, nung buhay sila, pwede pa sila magsisi at bumalik sa katotohanan. Pero pag namatay sila sa ganung maling aral, wala na silang pag-asa. Leonito Taronisa, late ako. Walang problema po mga kapatid. Kung late kayo, better late than never. Kung late po tayo, gusto natin mapanood ulit ito, pumunta po kayo sa YouTube. Ginawa lang po ni Brother
Richard Dionisio, member po sa Angeles. I-type lang po yung Lord Salunga. Lalabas na po yung ginawa ni Brother Richard Dionisio. Makikita niyo lahat ng mga videos mula nung simula po tayo. Para malinaw yata sa YouTube ano po. Randy Calilong Senis, salamat kapatid. God, salamat din mga kapatid. So wag po tayo malito. Eternal life is not equal to immortality. Dahil yung mga nasa impyerno, immortal din yan, di rin mamamatayan. At kung ang pinag-uusapan natin dahil sa Hades, sa espiritu tayo, so ang espiritu hindi namamatay, kahit dito sa lupa, ang espiritu hindi namamatay. So ibig sabihin, meron na tayong buhay na walang hanggan ngayon. Ang espiritu ng tao kailanman hindi mamamatay. Ang katawan lang ang namamatay, ang espiritu hindi. So the spirit is always immortal, hindi mamamatay yan. So the immortal soul, that's the spirit. Hindi namamatay yan. So kahit kung yun ang definition mo ng buhay na walang hanggan, sa espiritu, sapagkat sa Hades, espiritu ka na lang, so meron ka ng buhay na walang hanggan. Kahit sa lupa, meron kang buhay na walang hanggan. Bakit? Ang espiritu mo hindi namamatay kahit kailan. Kaya nga yung pupunta sa impyerno, meron din silang buhay na immortality. Hindi sila mamamatay. Yung sa langit, immortal din sila. Hindi rin sila mamamatay. Eternal life, we will live eternally in the presence of God in heaven. That is eternal life. What is eternal death? You will live eternally separated from God in hell. Eternal death, opposite eternal life. Di ba? Very simple. Bakit alilito yung iba? Sa Romans chapter 6 verse 23, death is the opposite of life. Di ba? Basahin natin. Romans chapter 6 verse 23. Ito pala. Di ba? Very simple lang po ito eh. Basic, fundamental. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay separation, sabihin. But the gift of life is eternal life in Christ, Jesus our Lord. So, saan pupunta yung nahiwalay sa Diyos? Sa impyerno, that is eternal death. Eternal separation from God. What is eternal life? Eternal will be in the presence of God for eternity in heaven. That's eternal life. Yun po makikita natin. What ano masasabi po sa living hope? Pag buhay naman talagang pag-asa po yun. Kasi hindi na ang pag-asang patay, hindi pag-asa yun. Our hope is always living. Kaya nga inaasahan mo dahil palagi nga hindi mawawala, doon lang. Hindi ibig sabihin ng living hope, hindi mawawala sa iyo. Yung pag-asang buhay. Eternal life is always there. Pero pwede mawala sa iyo kung hindi ka magiging tapat. Yun, di ba? Jojo Campo, and now Lord, what do I wait for? My hope is in you. Psalm 39 verse 7. Hope causes anticipation. Yeah, it's an expectation. Kaya nga meron kang pag-asa, you are expecting. You are anticipating. Expecting. Anticipating. So wala pa sa'yo. So wala po tayong tanong, mga kapatid. Wala tayong comment. Hindi maganda mag-aaral sa Biblia, ano po? Yun ang uri ng pag-aaral siya, boring yan. Lalo sa academic study, minsan boring yan. Eh. Pero sa pag-aaral sa Biblia, never boring. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises, standing on the promises, standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises of God. Yan pa po. Brad, 1 Corinthians 14:34-35, ang tanong kung kasalanan po bang may magtanong ng kapatid na babae sa loob ng iglesia. Tandaan po natin yung 1 Corinthians chapter 14, ano po, hindi yan pagsamba na ordinaryong pagsamba. Ito po yung kapulungan nila na kung saan ginagamit nila ang kanilang kaloob sa Espiritu Santo para mapagtibay ang mga kapatid. So it is those people were with gifts from the Holy Spirit, na prophesying, speaking in tongues,
gifts of interpretation, etc., etc. Lahat po yun ay miraculously by the Holy Spirit. Ay dahil po wala pong salita ng Diyos noon na nakasulat, it was their way of edifying one another. Sila tumibay sa salita ng Diyos. So yung sa ating pong kasalukuyang panahon, yung Bible class, hindi natin mababasa sa Biblia yung Bible class. Specifically, hindi. It is an expedient. Dahil ang isang paraan ay turo natin kanya salita ng Diyos. Hindi naman sinabi ng Diyos kung paano natin gagawin yung pagtuturo. One way of doing that is Bible class. And it is a class. So, ibig sabihin, pwede ka magtanong during the class. Eh, pagdating po sa assembly, baka doon na lahat ang mga kapatid, the worship time, wala na nagtatanong doon. It is no longer a class. It's worship. There's a Bible class where we study, we can ask. Yun yung pag-aaral. So, pwede ka magtanong. Walang nagbabawal doon. So, in 1 Corinthians 14:34 to 35, hindi po yun sa arrangement ng class. Ano po? Kundi yun po yung sa kapulungan noon. Generally speaking, ang isang babae, hindi siya pwedeng tumayo sa harap at magsalita. That is prohibited. Wala siyang ganong klaseng kapahintulutan na sinasabi ng Banal na Sulatan. At ito po mga sinasabing ito, ang mga babaeng ito ay mga asawa ng mga propeta. So, request na kayo maggulo kayo, magtanong-tanong pa kayo dyan, magtanong lang kayo sa inyong mga asawa sa bahay. Because they were prophets. So, kailangan tingnan po natin ang konteksto, mga kapatid. Bawal na magtanong ang babae sa loob po ng pag-aaral sa Biblia, Bible class. Hindi. Meron siyang gusto malang, di magtanong siya. During the Bible class. Pero paglabas doon, during the worship assembly, yun na may kaisa, di ba? Hindi kaisa ng pag-Bible class yun eh. So, we will keep order. Eh, hindi wala na nagtatanong doon. Kung may sermon, at may tanong ka, pagkatapos ng sermon, tanongin mo yung mga aral. Dahil kailangan, yun po yung may kaisa. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. At tayo po ay dumako na po sa ating panalangin. Amang banal, kami po ay lubusan nagagalak sa kaliwanagan na ibinibigay sa inyo ng iyong mga salita. Sa karagdagan po ng aming kaalaman at paglilinaw po ng aming pagkaunawa sa inyong mga salita. Gusto po namin magkaroon ng malinaw at tamang pagkaunawa sa inyong kalooban ng Diyos. Upang aming ito magawa. Na nalalaman namin, sabi ng aming Panginoon, na hindi lahat na nagsasabi sa Kanya na Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang bawat gumagawa ng iyong kalooban, o Ama. So, kailangan namin malaman at maunawaan ng kalooban ayon sa inyong kalooban, o Ama. Humingi po kami ng lahat ng aming pangailangan sa inyo, O Diyos. Bigyan niyo po sa amin ng aming mga pangailangan sa araw-araw. Huwag niyo po kami sanang pabayaan. Humingi po kami ng tulong niyo sa mga kapatid na may sakit. Si Brother Milo Lozano po ay may sinyalis po ng COVID. Sana po ay hindi matuloy sa ganung kalagayan at maligtas po siya. Sana itulungan niyo, O Diyos. Ganon din po si kapatid na Jonathan Carino na nagpagbaka pa rin po sa sakit ng COVID. Hindi po si kapatid Loder na may sakit po sa likod na sana po ibigyan niyo ng kalunasan. Lahat po naman kapatid na hindi namin alam ang kanilang kalagay kung may sakit, dinadalahin po namin sila, O Diyos. Dinadalahin din po namin lahat ng mga namamahala sa mga bansa, ang aming mga pangulo at lahat na namumuno sa aming bansa na sana ibigyan ng karunungan upang kailang kapanan ng mga kabuti para sa amin, lalo tigit sa inyong mga anak, O Diyos, para makapatuloy kami sa pumuwi ng kapayapaan at paglilingkod sa inyo. Patawarin niyo kami sa iyong pagkakasala. Ang mga bagay tayo may hiningi sa dakilang pangalan ng Kristo. Amen. Bukas po, mamaya po, alas 8 po ng gabi, pag-aaralan po natin ang Isaiah chapter 49. Ito po ang chapters 49 to 57. Ito po yung kalalatian ng lingkod ng ating Panginoon at yung Zion, o walang iba kundi ang spiritual Israel. Sa Isaiah 49, ang lingkod kanya, the servant din ang ating Panginoon. Mamaya po, muli, alas 8 ng gabi.
Magkita-kita tayo muli. Lulobin ng mag-ingat pa rin po tayo mga kapatid. Hindi pa rin tayo ligtas sa COVID-19. Mabul po si Brother Jojo Campo kanya. Amen. Si Brother Ryan Loder, maraming salamat. Maraming salamat din, Brad. Sana po tayo mag-ingat palagi. Kung hindi naman kailangan, huwag na tayo lumabas. Stay safe.